Alam nyo naman kung sino ang nanggugulo. O yan talaga mga kababayan ang sinabi nitong si Senator Marcoleta. Matapos ang kaguluhan mga kababayan sa Senado. At ang masaklap lang daw nito, etong nanggugulo mga kababayan ay galit na galit ngayon. Dahil feeling nila na utakan sila. Dahil hindi na nga natuloy ang kanilang plano mga kababayan. Diba, maliwanag doon sa recording, doon sa body camera ng isang NBI na inilabas sa media, na sinabi niya, i-extract daw nila si Bato, mga kababayan. Maliwanag doon andun sa saan ng mga kababayan, video, body camera ng NBI. Hindi natuloy at ang masaklap pa, natakasan pa sila. Kaya galit na galit daw mga kababayan itong mga pasimuno sa gulo. Kung sino ang mga ito, panoorin niyo po mga kababayan ha. Napakagulo na po nang nangyayari. Alam naman Napakagulo. namin, alam po ninyo kung sino yung nanggugulo. Oh, alam namin, Marcos! Team Marcos mga kababayan sa pamamagitan ng NBI. Hindi ginalang ng mga kababayan ng NBI ang kanilang usapan sa Senado na hindi nila pakikialaman si Bato. Dahil nagpadala pa rin sila ng samot-saring mga agent mga kababayan. At huling-huli doon sa video. Dalawang video pa yun ha. Video ng GMA. Sabi, pupuntahan daw nila si Bato at yung isa agent, i-extract daw nila si Bato. O sino ngayon ang nanggugulo? NBI under kay Marcos at Matibag mga kababayan. Hindi na nila yan madidinay. Dinipensahan lang ng Senado mga kababayan ang kanilang teritoryo. Yeah. Ganun ho ba? May nanggugulo ho ba? Kunwari ka pa, Jim. Nagkaputo ka na. Nelson, lahat walang... Paano kasi? Halatang halata naman na sikip ang dibdib. Yung, Oo nga, galit no? na galit siya nangyari. Galit na galit. Dahil ang pagkakaalam nila, nautakan sila. Naisahan mga kababayan. Yan ang kanilang para silang nasampal sa mukha. Palpak mga kababayan ng kanilang misyon. Naisahan. Mga ganun, ano? Naisahan, nautakan. Yung ba namang very triumphant kasi yung pagdating ni Senator Bato. Ayun nga. Nakalusot siya. At wag niyong sabihing stage ito mga kababayan ha. Napakana ni Cayetano at ni Bato. Dahil kung pakana ito ni Cayetano at Bato mga kababayan, sino ba ang sumugod doon? Nag-cause ng gulo. Di ba si Matibag? Grupo ni Matibag under the NBI kahit dinideny niya mga kababayan. Nawala daw silang NBI doon tapos kalaunan nag-warning shot o ganyan-ganyan. Sino ba ang lumusob doon mga kababayan? Di ba NBI? So sila, basic logic sila ang nanggulo sa Senado. Nagkataon pa naman dumating sa pagkakataon na talagang kailangan talaga Opo. ang kanyang presensya. Pero di ba bago naman yan, Sen, sabi, alam naman namin na mangyayari, anytime pwede kami mapaltan. Handa naman kami sa ganyan. Salita lang nila yun. Ganun ho ba? Para namang hindi mo naman alam yun Hindi kasi bago ito nangyari noong Lunes, yun na po ang ipinamamarali nila. Ngayon na lang nila sinasabi yan. Ganun ho. Hindi mo ba alam yung... ngayon parang Opo. napasulat yata sa banal na kasulatan yan Ano ho ito? Di ba? Nagkaroon ng katuparan po Hindi, alam mo yung taong dahil sa kanyang sama ng loob, yung parang dahil nga nautakan ba? Nasalisihan ba? Nasalisihan na. Doon na yung pinagsama-samang pride at saka yung lahat na. Ayun nga. Okay. Sabi ng Dibje, Hindi natin madidinay mga kababayan na talagang ang iniisip ng tao, talagang ang plano ni Marcos edukutin si Bato, kagaya ni Tatay Digong dahil ginawa na nila yan dati Gagawin nila na yung mga kababayan ngayon. para mga liyong umuungal Di ba? Liyong Na parang umuungal. Sa lahat, minuto gumagawa ng paraan para makaganti mga gano'n. Ganun ang Minuto. tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, nakita Opo. nyo man wala namang Oo. Tapos Wala tapos ang mga pronouncement ng mga bagoong Pilipinas sa senador mga kababayan na pakana daw ito ng majority. Diyos ko Lord, bakit nagsialisan kayo? May nakatiktik sa inyo. Natiktikan na mayroong gulo. Presidente. Ang totoo niyan, siguro pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero Ay, opo. na nung makita niya na hawak na nila yung majority. Wala lang Siya pa yung nagsabing we congratulate the new majority. Tinanggap. Yes po. Walang anumang Pati si Zubiri dati mga kababayan na napalitan ni Cheese kahit pa medyo masama ang loob pero hindi nag-angas. Pero ito si Soto, ang sabi ni Soto mga kababayan, manipis.
manipis ang kanilang lamang. So pwede pa namin silang it's a matter of time lang daw mga kababayan bago makudita si Alan Peter Cayetano. No, wala ganun bang pangyayari. Opo, at siya pa ang nagpanumpa kay SP Siya pa Soto. nagpasumpa. Ganun opo. kasi siya at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Oho. Ang Senado ay isang institusyon na kapag ay makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direction natin ay papunta rito. Papunta Dapat na sa nating paputi. gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Ganito, sige, palitan natin. Nangyayari yun kahit anong panahon Oho. Aba, ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Sa Lunes daw mga kababayan, may taka na daw another kudita. At ang kanilang ibabalik si Cayetano, si Zubiri. Ewan na natin kung totoo ba mga kababayan. Ibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99%. Ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na gano'n. Oh, grabe no? 99.99%. Daig pa ang safeguard. Talagang nagpapahiwatig sila. At saka dahil nga alam nilang krusyal, alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Opo, Di mo naman nasasabihin ng Yes, pangalan. yes, Ayan no? Kaya pala tinaboy nila si Bato mga kababayan no para para makuha na naman nila. Grabe ang sama ng mga ugali ng mga bangag na to no. Oo. Si Bato kanya, wala yan, hindi Hindi makakarating. ba? Oo, yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, abay, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. No. Nasa sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun Nandun na, oo. It's another, parang another shield of guarantee. Na, Shield of guarantee. Kasi nga takot na takot Oo. Ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-apagasan makakarating naman si Senador Bato. Senator Bato. Sinekreto nila mga kababayan yan sadyang hindi nila pinaalam sa lahat mga kababayan dahil na naman, harangin na naman nila. Alam niya naman ang mga ngagva. Dahil alam natin ang kalagayan niya Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Hindi ko lang alam, paano kaya mangyayari yun? Oho. 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisihan. Yun ang kanilang Pinanggagalaiti. pinanggagalaiti ngayon. Paano nyo nakalusot yan? Paano nakapasok dito yan? Oo, para ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat Naglulupasay! Ha? Narinig ko na po dati. tapos yung media mga kababayan sabi, failed daw ang kudita ni Cayetano. Hindi nila alam, andyan si Bato wala, nga. Ang kakampon nilang mga media, mga bayaran. Ako nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Lupasay! Nako. Tama ba yun? Well, mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga, alam naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talagang mangyari yun. Pagkatapos doon, lumakas silang lahat. Pumunta sila doon sa aming, meron kaming lounge Opo. Senator's Lounge Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Di pumasok naman ako. Oho. Siyempre, Nakidinan kayo ng konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng Oo, naman. ako naman sa ganung pagkakataon ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila Kung paano sila naglulupasay. Di ba? Amusing mga kababayan. Naglupasay sila. Galit. Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. Oho. Di siyempre, nakiumpo ka naman ako ron. Opo. Di yan. Anong itsura ni Lacson? Ba't ka ako ang popular ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Ang pupula ng mga mukha. Alam nyo naman siguro, ako na Yes sabihin. po. Talagang Oho. ang sasama ng loob. Ang sasama ng pagkita. Itsura din. Malagihay na kayo. Malagihay. Oo. Iba nga yun na. Kami ba ganon? Oho. Ako nga sinasabi ko sa inyo, Nung natanggal mga kababayan si si Cheese at saka si Marcoleta natanggal sa Blue Ribbon,
Wala lang, no? Relax na relax. Pero sila, ang popular ng mga mukha. Naglulupasay. Pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon. Opo, kasi- Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo Talagang- po mismo, yes, nakamonitor kami nun Hindi eh. ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, itutuloy ko pa rin dahil Opo. kailangan matapos yung agenda namin. Pero sila, Pero nakita sila. mo, Oho. wala nang, ayan, o kayo, ano pa pag-usapan natin tungkol doon? Opo. Hindi, pero anyway, Sen, kasi simulan natin sa Monday. Unahin natin, chronological tayo. Monday nga Oh, sinasabi yung ko. chronological of events tayo. Umaga Sen. muna, umaga. Umaga nung, di ba, nung, ina-expect na ba talaga ninyo na may mag-motion na all seats vacant. all seats vacant, all possession vacant, na mayroon talagang ganun mag-motion? Hindi, ganito kasi, dahil Opo. nagpulong kami ng Sunday. Okay. Sunday! Oo. Hindi ko nasasabihin kung saan, basta nagpulong kami. Opo. Gabi. Ako naman kasi, pag alam kong wala namang Nag-meeting mangyayari. sila ha? Sunday ha? Basta sukat na lang na alam nilang nakipag-cooperate ako, nandun ako, nandun nakikinig kayo, ako. Pero hindi na ako nakikisali sa usapan. Kasi nahati lang yung pag-uusap. Pero bakit nalaman mga kababayan ng nila Soto? Kahit i-deny nila mga kababayan, alam natin na nalaman dahil pinagandaan nila ng NBI eh. So among those 13 mga kababayan, mayroon talagang mole dyan na nag-leak ng informasyon na darating si Bato. So mayroong traitor pa rin dyan mga kababayan sa kanilang grupo. Doon sa isang ang tao at saka kay Senator Bato. Aha. Ngayon, sabi ko, na walang galang na sa inyo, basta't ako, hindi ako naniniwala Opo. na itong taong ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pasensya na kayo ako. Pasensya okay. na kayo. Opo. Ako, tapat naman ako eh. Ako kahit na imposible, ang alam ko dito, si Senador Bato, kaya lang alam kong imposible. Oho. Alam kong imposible, pero sabi Sa sarili nyo, talaga sa tingin, hindi talaga darating si Bato no? Hindi na papakita. alam kong gusto niyan dumating. Ang Opo. problema ko, Paano? siya makakarating? At saka paanong paraan ang gagawin niya para makalusot Pero ibahin niyo si Bato. Sanay yan mga kababayan sa gera. siya sa mga maraming taong naghahanap sa kanya. Oo. At eventually, bigla niyang ipakita yung sarili niya na nandun na sa loob ng plenaryo. Oho. Para sa akin, imposible. Oo. Kaya sinabi ko, ito lang ang sa akin, sabi ko, alam kong imposible, pero ito lang kako ang nalalaman kong makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Oh, yun ang magiging susi. Oh, Opo. respeto Opo. naman. Oh, alam naman namin 'yun, sabi niya. Oo nga. Tapos ako kakausap dito, ganyan. Hindi na ako nakikinig doon dahil alam ko walang mangyayari dito. Ganun ako eh. Opo. O yun ang pananaw ko. Wala naman akong magagawa Wala naman. doon. Kaya nung umalis na ako, nauna akong umalis, sabi ko. Pinuntahan ko si Senator Bongo na nakaupo doon sa malayo. Senator Bong, mauna na ako, sabi ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pag-asa. Yung sinasabi nyo na Makukuha yung Darating. majority. hindi, meron kaming plan B eh. Oho. Meron kaming plan B. Kapag hindi kanya dumating si Senator Bato, Opo. declare na lang natin ang mga chairmanships vacant. May plan B, no? Sarili ko lang naman yun. Oho. At hindi na lang ako kumikibo. Oho. Kasi alam ko, sige, declare natin. Hindi naman sila papayag, magkakagulo-gulo lang kami. Oho. Tapos, puro labanan, puro debate. Ang bansa rin na walang ano eh. Oho. Imposible yon na meron kaming magagawang mabuti nang dineclare lang namin. Away-away din yun. Okay. Away-away din. Oho. Siyempre, labanan. Ako dito, ako gusto, ganyan. Tapos, salungatan, ganyan. Yun ang plan B. Ang plan A talaga, sana makuha namin. Sana Kaya lang andyan. ako, isa na ako sa walang pag-asa doon. Hindi kayo maasa na mangyayari Hindi ako yun. umaasa. At sabi ko kay Senator Bong, alis na ako, sabi ko. Opo. Kagaya na sinabi ko, si Senator Bong lang, Senator Bato lang. Kaya lang, it is an extreme sacrifice on his part. Opo. Oh. Pwede nga ikakulong habang buhay yun sa ICC mga kababayan. Ipapadala siya ni Bangag. Kaya nga andun si Bangag Di ba ang NBI? Gusto siyang mga kababayan talaga i-extract. Narinig namin yun. Hindi ko alam paano.
Pero sana mangyari lang, sabi ko. Opo. Kasi kung halimbawa dumating siya lang ang makakapag-turn around. So yun ang mag-trigger na para talaga mag-turn around Pero ang ano. maski sila, alam naman nila yon. So, bali, ganun na lang. Kaya pinipigilan nila. And that is a crime, mga kababayan. Criminal offense yung pagpigil nila kay Bato. Kasi yung magti-trigger. Opo. Tsaka siguro, kung sakali mangyari, malay mo ako, maisip niya na pag nakuha namin, this is a better chance for him na maproteksyonan namin siya. Ano na nangyari naman for a while, di ba? Opo. Oh, the rest is history. The rest is history. Pero hindi dumating si... Pero sa Lunes, ewan na natin mga kababayan, mukhang sabi ni Jing, 99.9% na. Likado. Senador Bato, Ayun sa nga. tingin nyo, parang hindi rin magde-decide yung iba na lumipat. Kasi parang Hindi, magagawa din namin mag-motion ng vacant. vacancy ng chairmanship lang. Hindi ng Senate President. Hindi not all position. Oho. Kasi ang ginawa namin nung dumating si Bato, di ba? To declare all. All vacant. Lahat na. Kasama ang Blue Ribbon. So, in case, mag-vacant na lang kayo ng Blue Ribbon. All positions vacant. Iba yung In case na makuha nila pabalik mga kababayan sa Lunes. chairmanship lang. Parang gulo-gulo lang. So yun palang ano. So, ganun Okay. kainit si Bato Oho. nung dumating. Kaya So, nung makita ko, bigla akong ako unang nabuhayan ng loob. Wow! Oh! Yan ang gusto Kami eh. din, oh! Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi humahamos nga po eh. Nakit Tapos may kanta mga kababayan na yung nag-viral na kanta, pagyakap, biglang naging babae. namin eh. Hindi nga siya makapagsalita eh. Anong nangyari sa'yo? Yan na. Oo, hinihingal po eh. Hinahabol ako. Hinabol. Grabe, no? Grabe yung nakalusot si Bato, no? Tapos nakalusot din siya paalis mga kababayan. Hinahabol siya, wala. Grabe! FBI, nandito Bilib! na. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Oo, may sugat. Yung isa nabalatan dito. may dugo, oo. Sa kakaganon niya yata sa ano. Yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit merong NBI Oh. sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon na doon pala siya huhulihin? Wala bang paggalang sa Senado? Wala. Ito yung Lulusubin nga kayo, di ba? main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga Oh, pa. inamin niya mga kababayan. Tapos sabi niya nga, malay ko ba na darating si Bato? Ungas ninyo. Natiktikan na ninyo dahil, syempre, kakampi ni Bangag ni mga kababayan eh. At isa pa, duda talaga natin na mayroong among them mga kababayan sa grupo ni na Senator Marcoleta, mayroong nagtraidor. Aga pa lang, oho. Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? Oho. Member ng Senado ang uhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. Sa loob mismo ng Kasi bakuran. ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... Oh, nasa lounge. Habang sa lounge sila. Oh. Sabi ko, SP, Mapupula nung, ang mukha. Nakipag-coordinate ba sa'yo? Pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. Oho. Oh, with more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos ayaw nga nilang umamin mga kababayan na NBI yun. So hindi pala yung NBI, so nararapat talaga mga kababayan na barilin. Tapos nung gabi na, Mga guns siguro. ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, ano? Opo, yung Hindi pa yata. Yung gabi na yun. Wala pa Utukan. yun. Hindi pa yan. Oh, yung pa yun. Lunes yata yun. Pa yun, Opo. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Yan. Kasuhan nga yung Matibag na yan mga kababayan. Grabing panghaharas, no? Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila Matibag is the new pag Tore. nakapasok na siya sa session hall, tigilan nyo na, huwag niyo tutugisin. Stick mo na nga. Kaya pa. Oho. Yan mo sabihin yung hagdanan kung saan nyo sinabol ka. Hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan. Hindi ka ako sa Kaya premises. pala ng Senado. habulan talaga, oh. Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant of arrest? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko eh. Hindi pa rin sila nag-ano ha? Hindi ngayon, bukas. Sabi Hindi ko, pa rin tapos, sila bigyan mo na rin nakapagbigay ng kami warrant na of ako arrest ng, mga kababayan. communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality eh. Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na
sinabihan, humingi ng request sa ICC. Yung request na yun, gusto naming makita. Okay. Tapos okay. from the Interpol, ICC to Interpol request, ano? Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Ng Interpol, Interpol. Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Aha. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 Oho. documents na gusto. Yes sir, sabi niya. Ang ganyan, wala siyang binibigay. Ah. Okay, palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magse-serve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Ayun, siya pa Sino yun. ba ako yun? Oo nga ho. oo. Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Oho. Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Eh kahit naman hindi sila napalitan eh. Ganun din ang bilang namin eh. Oho. Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinagaganon nila kami. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Senator Bato Bato. dahil biglang nawala na rin. Opo. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. Oho. O siguro yung tao nag-isip na, ayoko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Ah. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Oh, yun nga. Oho. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila para Majority po, dapat para eh. makonvict si Sara? Yung conviction ni Sarah, parang at least mga 16 votes. O, 1/3. O, 2/3. Two-thirds. Opo. O. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oho. O. Oo nga, no. Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man. Pero, 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection nung impeachment? Oo nga, no. Kasi yun ang unang pinalulutang. Kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority. Kasi parang preparasyon nga raw ho, kung may akyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Isa pa yun. Ng Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos 9 na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis. Kaya kita mo, maski sila ay nang pumirma. Oo nga. Yung majority. So, maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun eh. Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad eh. Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna eh. Oho. Puro na lang yung puro ganun, na puro... Hindi mo na malaman kung paano na maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman ala nang ang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, priority. sus, yun daw ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din eh. Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano hindi ka naman... Paano maging remedyo ni Senator Bato de la Rosa kung hindi gagawin ang sinasabi ninyong procedure na dapat ganun ang sundin pero ibabraso nila kasi layunin talaga dukutin at ipatapon si Bato de la Rosa? How can the Senate protect him and how can the democratic space available to us be operationally supportive of Senator Bato de la Rosa kung hindi susundon yung proseso na dadaan sa local court, tumingin ng local court counterpart warrant,
is serving to the procedure, tsak hindi nila gagawin yon. Anong remedial protection ni Senator Bato de la Rosa? Anong remedial protection ng Senado as an institution? Senator De La Rosa must go to the Supreme Court and ask for an urgent injunction, no? Pero alam mo itong ating gobyerno, sabi nga ni Ma'am Lorraine, wala na tong ginagalang na batas, hindi sa ligang batas, hindi yung ating mga batas dahil yun na lamang kanilang sinusunod nila. For example, sabi ng Supreme Court sa kanila, you comment within 10 days, bakit kailangan mo o hindi mo kailangang mag-release ng medical bulletin concerning your health. Magpaliwanag ka bakit hindi ka dapat magpa-hair follicle test. Nag-expire na yung 10 days. All right, we are just waiting for maybe give them 3-5 more days and we're going to go back to court and say talagang magkakaroon tayo ng rito, constitutional crisis. And we have an impotent armed forces who is just sitting on the sideline, fence-sitter na tunay. Why are they doing it? Why are they fence-sitting? That is what I will talk to you about. Yes. So tell us. Yeah. Later or now No, in the I just open discovered session? I just discovered the reason. I said, Why? oh, okay. So yun pala ang dahilan. So Kaya what sabi is- ko, kaya lang So what is it, hanapin sir? ko. Ha? Can you talk about it now? No, not now. Not now. Not now. Sige. Oo, not now, not here, not right Yeah, now. Putya, but babantayan it's na nila costing tayo them. ngayon. Yeah, but it's costing them. It's really costing them a lot in terms of yung trust ng taong bayan na dati. I agree. Yung trust I at yung agree. esteem ng taong bayan. And we can see it now, no? Even though hindi na nanalo ang CPP, bumabalik sa propaganda. Of course, tama. And I can Tama. trace that to their inability to connect, no? Yung lack of integrity nila na hindi nila kinall out si Bongbong Marcos, no? It was very clear, and Martin Romualdez, that they were colluding with a terrorist organization, and they gave the excuse for their cowardice was that yung chain of command. And kami, armed forces lang kami, dito lang kami sa red area. Yun yung sinasabi nila sa akin noon. Sabi ko, ba't nag-LCAC na tayo, di ba? So alam natin na yung red at white area ay magkapareho, walang pagkakaiba yan. They work in collusion, di ba? Mutually So, working with each other. yeah, so Mm. so as a result of that, you can't say that dito lang kami sa red area and then you will not strengthen the white area, di ba? In fact, that's what you're doing. So now the white area indeed has been strengthened with their propaganda machine and their recruitment and everything like that, di ba? So yeah, it's happening, no? So these armed forces talaga, no? Parang, sir, ba't hindi mo pwedeng pag-usapan? Magandang pag-usapan yun, ah. Oo nga no? Maganda Ganito, pag-usapan sa kaninang umaga, I was interviewed and tinanong ako, sabi niya, do you think may mangyayari kung may impeach si VP Sara? Sabi ko, no, I don't think. Number one, no, I don't think meron mangyayari. And second, wala kaming masyadong concern kung ma-impeach siya dahil may kaso. May laban ang kaso ni VP Sara, Yeah. and maliwanag. So we're not concerned about that. We're actually happy that she will have the opportunity to answer all the lies and the fabricated evidence that was presented para mawala masagot niya yung demolition job, no? So sabi ko, don't worry about the armed forces of the Philippines because our armed forces of the Philippines has been exceedingly, yun yata ang ginamit ko kanina exceedingly professional to a fault. Yan ang sinabi ko kanina. Is that what we call cowardice now? Exceedingly professional? Is that how we call it now? Well, I You know don't why, know. sir? You know why I say that, no? In anything in life, no, even with doctors, no, kunyari you're operating and then the nurse gives you, kunyari you're operating, the nurse gives you the wrong instrument and something happens, ang command responsibility. So now in this situation that we're in,
the one that can stop all of this, no, is the AFP, and yet they're not doing it. So from my perspective, they're the most guilty right now, Yeah. because the blood the Yun- bloodletting continues, no? Yeah. Yun yung Kasi, realization ang ko tanong namin kanina. sa'yo, sir, excuse General, ang tanong namin sa'yo, you came from the armed forces, mataas ang inabot ninyong posisyon, abogado pa po kayo, very apparent po ang mga paglabag sa batas, abuso sa kapangyarihan, pag-twist ng batas, at lalo na po ang pangbabastos sa mga institutions. The NBI right now has Pagnakaw, become as Eric. like a Gestapo, pagnanakaw, kalewat kanan. Yeah. Sir, direktahin na namin kayo. Wala pong people power na nagtagumpay sa kasaysayan ng Pilipinas na hindi po pinanindigan at sinuportahan at kinilala ng armed forces. That is historical, that is factual. So, kaya nga po, malinaw din naman ang panawagan. How do you interpret that provision of the Constitution na para sa amin ni Ma'am Lorraine, sa mga ordinaryo, para sa amin yun ang kamalian ng armed forces, bakit hindi niya ito ginagawa? Ang Section may sabihin 2. ako. Ayan, Yeah. sige, ma'am. May sabihin ako, I'm sorry, go section 2, sige, go ahead, finish. Section what you're 2, saying. Article 3. Article 2, Section 3. That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state Yes, very and clearly. the people. Ano ba yan, sir? Yan ba ay simpleng salita sa konstitusyon? O yan, at paano yan dapat yakapin ng AFP sa ganitong kalagayan kinakaharap natin that the people in our situation seem to be helpless and hopeless? And I'll add to that, sir, ha. As Eric said earlier, no, laging AFP yung pumapasok dito. Yun yung sila, they're the ones that make a difference. What's different now, no, and we've not seen anything like this. This is the worst that our country is worst ever, no, na president. And yet, what's the difference? I can tell you what I see. What I see is the maleta. That's the difference. Other presidents didn't do that, but this president, no, Pera. this disgusting president, that corruption is nothing we've ever seen before, massive in all branches of government, in all agencies, even civilians, binili niya with our money, with people's money. Correct. So Correct. so for me, this is I'm waking up because I used to really respect the AFP. I still do, but now it's more realistic, no, that they are indeed, a lot of them are corrupt, no. So I'm sorry for our country. I'm really sorry Yeah. for our country. I'm very sorry for our country. We're going to get what we deserve. Yes, sir. Your reaction to that, sir? Hungkag Oo. ba at salita lang yung the state is protected by the armed forces of the Philippines, including the people? How should it be embraced in this current situation by the AFP as an institution and an organization? Our armed forces of the Philippines remains to be the protector of the people and the state. I would like to think that the reason why they are taking this position is because they have learned from the lessons of the past na yung military adventurism that led to the downfall of the duly constituted authorities did not bring the desired changes. We had two, no, and hindi naging maganda yung resulta, and it's a fact. Wala hindi naman tayo nagkaroon ng malaking pagbabago, nagkaroon lang ng kumbaga parang pinalitan lang yung taong nakaupo, no. But having said that, I also called them an impotent armed forces eventually. Kanina umaga pinupuri ko sila hanggang ngayon, but yung situation kasi ngayon sa Senado, na yung ating Senado is besieged by the police. Excuse me, sir. Excuse me. Can I just mixing it lang my question? Can I just put it forward lang? So, you said that because nga they learned their lessons, etc., right? No. So, maleta has nothing to do with it. No. I did not say that. Ang sinasabi ko I'm just lamang is, Yeah. oo, hindi ganon. Okay. Ang sinasabi ko lamang is yung dito, no, yung in the past, no. The Maleta is another story, and the Maleta, we can talk about that. Malaking bagay yung Maleta. Actually, meron akong kwento diyan eh. Sabi ko yung tatay ginamit ang utak to control the country. Di ba?
Marunong yung tatay eh. And meron siyang eye for intelligent people. He surrounded himself with intelligent people. I mean, you know, Yes. you have Berata, you have Tolentino, you have all these kinds of guys, di ba? Yeah, Ito namang isa, Bobo. ginamit niya pera. Pera natin. Bobo. Mga adik pang mga kasama eh. Ang yayabang pa. Ubod ng bobo, ubod ng yabang, ubod ng incompetent. Wala Pera ka Mga adiktos. Diyos ko. Pera natin ang ginamit niya to control the bureaucracy. And so I was saying na I call them an impotent armed forces of the Philippines because there you see the Senate in their building na inukupa na, pinaligiran na ng mga pulis dahil they want to ano tawag mo ron, to enforce an invalid warrant, no? Bogus Eh, document. Ito ngayon ang tanong foreign ko. court, from a foreign institution. Yeah, from a how foreign bad can it power. get, no? Talagang You know, that's a toilet paper actually. I call it a know, toilet paper. gosh. Yeah, but Tama. you know, ang question ko ngayon is, who do we turn to? Pag Yan nga, wala sir. na ang NBI, wala na ang police, sino na lang ang natitira? Wala pa rin ginagawa. Kaya sabi ko kanina, I was expecting, teka muna, this is going to be like the turning point. Hindi pwede yung ginagawa nyo because duly constituted authority yung Senado. And they're performing their duty. They were in session. Nung inukupan nyo yung lugar, ngayon binarahan ninyo na, di ba? So, sino ngayon ang pwedeng pumasok doon at magsabing huwag niyong pakialaman ng Senado, umalis kayo dyan, kung hindi, magkakaharap-harap tayo dito. Walang ganon. Tama. Okay, palaging, parang ano na lang you know, lahat takot, lahat. Tapos yung mga opisyal down the line natakot doon sa non-partisan na pinagbabawal. Hindi naman tayo election period ngayon para matakot sa non-partisanship because yung non-partisanship na pagbabawal, during election period lang yun bawal. Tama. Who said that, sir? Anything that pertains to state security, preservation and protection of the rights of the people, and respect for the existence of the Constitution cannot be labeled as partisan operation or partisan activity. It should be the mandate of the AFP, Ma'am Lorraine, na panindigan yun. Who said the partisanship? What was the context to that? Kasi politika daw ito lahat eh. Yung sabi ni Bronner, huwag tayong malunod sa politika, huwag tayong makihalo sa ingay ng politika. No! When people's rights and fundamental freedom and democracy and institutions of democracy are being attacked brazenly and paulit-ulit, that for the AFP, na tawagin niya na laro lang ng politika na hindi dapat makialam is a very inutile statement. It's a very dangerous position na pwede palang, sabi mo Ma'am Lorraine, ang term mo, I will borrow it, pwede palang gahasain ng mga gago at kawatan na politiko, mga congressman, si Marcos, presidente, at ng kanyang gabinete, ang taong bayan, labagin ang konstitusyon, tapakan ng taong bayan General Garcia, and yet sasabihin ng AFP, well, that's the dirty politics. We cannot be joining that in that kind of noise and exercise. Yan ba ang partisan definition nila? Kaya sila hindi pumapasok, General Garcia? Yung definition nila ng pag sinabi nilang non-partisan, hindi mo pwedeng pintasan ng gobyerno. Hindi ka pwedeng pumanig sa mga pumupula sa gobyerno. Yung ganon ang kanilang non-partisanship. Kasi pagka nag-second the motion ka dun sa mga sinasabi against the government, then you're being partisan. Pero actually, the truth of the matter is sila ang partisan because ayaw nilang magkaroon ng independent, ng neutral na usapan about this and that topic. Kasi Tama. mga sundalo bawal magsalita bawal mag-usap. Hindi nga yan makapag-forward ng message mo na against the or kahit na halimbawa na pwedeng ma-view na parang General Garcia, Ma'am Lorraine, kung ganun ang mindset at ganun po ang framework of doctrine sa non-partisan definition at hindi nila nayayakap yung the protector of the state of the people, pwede palang magnanakaw ang presidente, addict, rapist, at kung ano-anong kagaguhan ang gagawin ng nakaupong presidente at ng kanyang gabinete,
Dahil yan ay kapag nakialam at nagsalita ang AFP dyan at wala na nagsasalita, partisan operation yan para sa kanila. Eh pwede palang manatili talagang ganitong katarantaduhan, General Garcia, na ninanakawan tayo ng gobyerno, ng presidente, at sasabihin ng AFP, hindi kami pwedeng magkomentaryo dyan sapagkat yan ay partisan activities para sa amin. Tama ba, General Garcia? Precisely. Kaya nga sinasabi ko na wala sa contemplation ng ating saligang batas ang tameme na sandatahang lakas. Correct. Ang kailangan, para mas maging malakas at matibay ang ating sandatahang lakas, merong freedom of discourse for or against, di ba? This or that. Kailangan malinaw sa taong bayan because what is enshrined in our Constitution that is effective 24/7, 365 days or 366 days every year is our right to free speech, our right to expression, and Exactly. the declared human rights, the declared human rights doon sa United Nations Declaration of Human Rights, yung ating freedom of expression, freedom of opinion and expression. We are free to have our own opinion and we are free to express that opinion. Lahat ito ang namamayani dapat eh. Pero anong ginagawa nila? Dinadaan nila tayo sa takot. Pagka tayo masyadong masigasig na nagsasalita against the government, uhulihin ka, kakasuhan ka. Kahit anong kaso lang, basta makasuhan ka lang. Basta just to send the message not only to you, but especially to the other people, na huwag mong gayahin to dahil ganito ang kahihinatnan mo. Ayun, ang nangyari sa amin nila Ma'am Lorraine, nila Jason Sa, nila General Pukis. Ako, 5 ang kaso namin. Sa akin, 4 plus 3, 7. Kay Ma'am Lorraine yata, 8 din yung mga kaso na hinihambalo sa kanya. So tama ka dyan, General Garcia. They want us to keep quiet and be silent. Pero, ito pong tanong namin sa iyo, at bago ko ibalik kay Ma'am Lorraine, may pag-asa pa ba ito? Saan ba tutungo ang Senado nito kung ganito ka panasubas, inambush without firefight, pero dinumog at dudukutin ng isang senador right at the Senate building, mabuti nakatakbo siya sa Senate Plenary Hall, at ngayon, nila-lockdown sila, chinecheck ang mga sasakyan, may checkpoint sa labas, parang naging garrison sila from the outside. At saan sila tatakbo? Anong gagawin ng Senado? Anong gagawin natin ang mga naninindigan sa tama at karapatan ng ating bayan, General Garcia, sir? Okay, una muna is a warning. I'd like to issue a warning to all those who are following orders blindly. Okay? Ang order sa'yo, aliba, sundalo ka, sinabi sa'yo, you go do this. Okay? Sunod ka without question. Pero pagka ang inuutos sa iyo, patently unlawful. Illegal. Illegal, pwede mong sabihin hindi. Pero pag ginawa mo pa rin, yung liability noon is personal to you. Yung whatever you did in excess is personal to you. So that pag nagbago ang takbo ng panahon, haharapin mo yung mga kalabisan na ginawa mo na sinasabi mong inaakala mo sumusunod ka lamang. So I'm referring to, number one is Nick Torre, no? Nick Torre is forever going to be answerable to this, lalo na pag nagpalit yung... I mean, this guy is gonna face hell, you know, that grabe yung abuso niya yung excesses niya, no? And these agents who run after a senator on his way to the session hall in the Senate premises, inside the Senate building, mananagot yan in their personal capacity. Hindi nila sasabihin, sumusunod lang ako sa utos. Ay, alam mong mali, may isip ka. Yeah.